Ang asawa kong si Victoria ay nakatayo sa tarmac ng kanyang pribadong eroplano. Hawak ang baso ng champagne na itinaas, tumatawa habang sinasabi sa akin na walang lugar para sa akin sa flight patungong Boracay. Nakaboard na ang kanyang mga kaibigan, tumatawa sa aking kahihiyan na parang pinakamagandang bagay na nakita nila. Pasensya na, Hon, sigaw niya pababa na may pekeng awa na pinahusay niya sa mga nakalipas na taon. Full capacity ang eroplano. Kailangan mong sumakay ng commercial flight. Baka subukan mo ang Cebu Pacific. Sumabog silang lahat sa tawa habang isinara ang pinto ng cabin. Akala ni Victoria, iniiwan niya akong stranded sa airport na walang paraan pa uwi, walang dignidad, isa na namang nakakahiyang kwento na ikukwento niya sa susunod na brunch ng kanyang high society circle. Ang hindi niya alam, nakapag-book na ako ng first-class ticket patungong Paris. At ang email na matatanggap niya 10 minuto pagkatapos umalis ang flight niya ay magpapaunawa sa kanya na ginawa niya ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay niya. Kung naantig sa iyo ang kwentong ito, kung naramdaman mo na minsan na minamaliit ka o itinakwil, pakigawin mo ito para sa akin. I-hit mo na yung subscribe button ngayon din. Mag-drop ng comment sa baba na ikukwento mo ang isang pagkakataon na minamaliit ka ng isang tao at paano mo napatunayan na mali sila. At ismash mo yung like button dahil malapit nang maging sobrang wild ang kwentong ito. Ako si Nathan Cruz. 46 taong gulang ako at hanggang 3 buwan na ang nakalipas, akala ko nasa panaginip ako. Ang asawa kong si Victoria ang nagpapatakbo ng matagumpay na tech consulting firm na tinatawag na Apex Digital Strategies. Mula sa wala niya itong itinayo at sa loob ng 12 taon, naging fee 4 billion na ang halaga ng kumpanya. Ipinagmamalaki ko siya. Grabe, hinangaan ko siya. Si Victoria ay matalino, determinado, yung klaseng babae na pagpasok lang sa boardroom ay igagalang ka na agad. Nagkakilala kami sa isang charity auction 14 taon na ang nakalipas. Ako noon ay financial analyst sa isang katamtamang investment firm. Walang yabang, pero stable at mabuti ang sweldo. Si Victoria noon ay kilala na sa tech world. Nagko-consult para sa malalaking korporasyon tungkol sa digital transformation. Emerald green ang damit niya noon at nang tumawa siya sa biro ko tungkol sa hedge fund managers, alam ko na tapos na ako. Ang aming kasal ay na-feature sa isang sikat na society magazine sa Manila. Si Victoria ay parang reyna sa kanyang custom na bridal gown at pakiramdam ko pinakamaswerteng lalaki ako sa buhay. Nag-honeymoon kami sa Boracay, 2 linggo sa pribadong beach habang nagpaplano ng future natin. Gusto niyang palakihin ang kumpanya at gusto ko suportahan yon kahit paano. Kaya nang imungkahi ni Victoria na mag-resign ako sa trabaho ko para tulungan siyang pamahalaan ang finances ng Apex, hindi ako nagdalawang isip. Sensible noon. Mabilis lumaki ang kumpanya at kapag may pinagkakatiwalaan siyang humahawak sa books, malaya siyang mag-focus sa clients at strategy. Sa unang ilang taon, perpekto ang lahat. Ako ang namamahala sa accounts, payroll, negosasyon sa vendors at pag-streamline ng operations. Si Victoria ang nag-close ng deals, nag-expand sa bagong markets at nagtayo ng reputasyon bilang isa sa pinaka-innovative na consultant sa industriya. Team kami, o akala ko. Nakatira kami sa isang restored mansion sa Forbes Park, yung klaseng lugar na pinagseselosan ng ibang successful couples. Si Victoria ay nagho-host ng quarterly dinner parties para sa top clients niya, mga event na mas mahal pa sa monthly salary ng karamihan. Ginampanan ko ng perpekto ang papel ko. Ang supportive na asawa na siguradong laging puno ang baso ng wine at maayos ang usapan. Pero mga bandang taon 8, nagsimulang magbago. Umabot sa punto ang tagumpay ni Victoria na hindi na kailangan ang aking papel sa operations. Nag-hire siya ng CFO, nagdala ng department heads, nagbuo ng executive team na nagpa-redundant sa akin. Naging asawa na lang ng may-ari imbes na valuable team member. Hindi niya sinabi diretso, pero nararamdaman ko ang pagbabago. Paano niya ako pinagsasalitaan sa meetings? Paano siya magdedesisyon nang walang konsultasyon sa akin? Paano niya ako binabalingan ng mata kapag nagbibigay ako ng suggestions? Ang tunay na pagbabago ay dumating mga 1 taon na ang nakalipas.
Nagsimulang mag-travel nang madalas si Victoria, weekend trips kasama ang executive team, conferences na palaging walang asawa. Pag-uwi niya, pagod, distracted, halos walang interes sa buhay natin. Kapag sinusubukan kong kausapin siya tungkol dito, itinataboy niya ako na may paliwanag tungkol sa pressure ng pagpapatakbo ng kumpanya na hindi ko raw maintindihan ang bigat ng responsibilidad niya. Tapos dumating ang subtle na kalupitan, maliliit na komento tungkol sa wala na akong ambag sa negosyo, na nabubuhay ako sa tagumpay niya, na swerte ko dahil may mapagbigay na asawa. Nagbago rin ang trato ng mga kaibigan niya sa akin, parang accessory na lang ako ni Victoria imbes na partner. Sa dinner parties, tinatanong nila si Victoria tungkol sa latest deals at innovations. Tapos lumilingon sa akin na may pilit ng ngiti at tanong kung paano ako nagpapalipas ng oras. Malinaw ang ibig sabihin. Trophy husband ako, kept man, yung lalaking nag-asawa pataas at sumasakay sa coattails ng asawa. Sinubukan kong huwag pansinin. After all, nakabuo si Victoria ng kamanghamanghang bagay at tunay kong ipinagmamalaki ang achievements niya. Kung kailangan ng ego ko na maging second fiddle sa tagumpay niya, kaya ko. Pero patuloy na lumalaki ang paghamak. Paano niya ako ipinapakilala sa events mula ito ang asawa ko si Nathan, namamahala siya sa financial operations natin. Tungo sa ito si Nathan, asawa ko si Nathan lang. Parang yun na lang ako. Ang breaking point ay 3 buwan na ang nakalipas. Inanunsyo ni Victoria na dadalhin niya ang top executives at mga asawa nila sa Boracay para sa isang linggong retreat. Pribadong eroplano, 5-star hotels, yacht excursions, lahat. Reward para sa hard work at loyalty. Tinulungan ko pa planuhin lahat, nag-coordinate sa travel agency, nag-arrange ng accommodations, pinili pa ang wine selection para sa eroplano. Tapos, 2 araw bago umalis, casually sinabi ni Victoria na hindi ako sasama. Bakit daw? Tanong ko. Talagang naguguluhan. Excited ako sa trip, nakapack na ang gamit ko. Hindi man lang tumingin si Victoria mula sa laptop. Limited capacity ang eroplano, Nathan. Kailangan natin ng space para sa mga taong talagang nakakatulong sa tagumpay ng kumpanya. Parang suntok sa dibdib ang mga salita. Victoria, asawa mo ako at business partners ko rin sila. Mga taong kasama natin bumuo nito. Naiintindihan mo ba? Hindi ko naintindihan. Talagang hindi. Pero tumango ako, masyadong nabigla para magmalaki. Mukhang nasiyahan si Victoria sa pagsunod ko at bumalik sa pag-type. Nakalimutan na ang usapan. Gabing yon, habang natutulog ng mahimbing si Victoria sa tabi ko sa kama natin, nagdesisyon ako. Hindi na ako magiging humiliated husband. Kung gusto niyang ituring akong walang halaga, malalaman niya ang mahal na leksyon tungkol sa pagmamaliit sa tao. Ginugol ko ang susunod na 2 araw sa pagtawag, pag-email at pagbuo ng plano. Nakalimutan siguro ni Victoria pero 8 taon akong namahala sa finances ng Apex. Kilala ko ang bawat contract, client relationship, business secret ng kumpanya. Mas mahalaga, may alam akong hindi napansin ni Victoria sa pagmamadali niyang itabi ako. May signing authority pa rin ako sa lahat ng company accounts. Hindi niya inalis ang access ko dahil laging mapagkakatiwalaan, sumusunod, at lubos na hindi niya pinapansin. Sa umaga ng Boracay trip, maaga akong nagising at nag-transfer sa sarili ko ng specific na halaga mula sa operational account ng Apex. Hindi sapat para sirain ang kumpanya, pero sapat para magdulot ng malaking problema. 150 milyon, eksaktong halagang kailangan ni Victoria para sa pinakamalaking client project na ilulunsad sa susunod na linggo. Project na nangangailangan ng upfront capital para sa server infrastructure, software licensing at team deployment. Kung wala yon, matitigil ang buong deal, hindi lang ang contract kundi pati reputasyon ni Victoria. Hindi ko ninakaw. Technically, empleyado pa rin ako ng Apex Digital Strategies. Inilipat ko sa personal account na binuksan ko years ago, isa na hindi alam ni Victoria dahil tumigil na siyang pansinin ang joint financial planning natin. Legal, defensible, at perfectly timed ang transfer. Tapos, ginawa ko ang bagay na talagang magpapagalit sa kanya. Tinawagan ko si Gregorio Santos, pinakamalaking business rival ni Victoria.
Si Gregorio ang nagpapatakbo ng competing consulting firm na Paramount Tech Solutions at matagal na niyang sinusubukang agawin ang top clients ni Victoria. Nagulat ako dahil sympathetic siya nang ikwento ko ang sitwasyon ko noong nakaraang linggo sa kape. Nathan, sabi ni Gregorio, yumuko siya na may tunay na pag-aalala. Narinig ko ang mga kwento kung paano ka trinato ni Victoria. Hindi yun paraan ng pagtrato sa asawa, lalo na sa taong tumulong bumuo ng kung ano ang meron siya. Tapos na ang pagiging invisible ko, sabi ko. At sa tingin ko, may impormasyon ako na makikinabang tayong pareho. Ngumiti si Gregorio, pinakikinggan kita. Kaya sa umaga na aalis si Victoria patungong Boracay, nagpadala ako kay Gregorio ng detailed proposal. Magko-consult ako para sa Paramount Tech Solutions, dala ang kaalaman ko sa clients ng Apex, strategies, pricing structures, at upcoming project plans. Walang illegal, walang violation ng NDAs na pinirmahan ko. Basta insider knowledge na magbibigay ng malaking competitive advantage kay Gregorio. Bilang kapalit, magbabayad siya ng consulting fee na 25 million sa equity sa Paramount. Agad siyang pumayag. Chaos sa airport nang dumating ako. Nakapark ang eroplano ni Victoria sa private terminal at nakasakay na ang executive team kasama ang mga asawa. Lahat naka-designer casual wear, mamahaling sunglasses, may Louis Vuitton luggage. Parang patungo sa fashion shoot, imbes na business retreat. Nakita ako ni Victoria at kumunot ang noo. Nathan, ano ginagawa mo rito? Dumating ako para magpaalam, sabi ko ng masarap. At para ibigay ang updated financial reports na hiniling mo. Inabot ko ang folder na walang laman na importante, busy work lang na ginawa ko bilang dahilan para pumunta. Halos hindi niya tiningnan, hindi mo kailangang pumunta pa sa airport para rito. Gusto ko lang makita kang umalis. Malaking trip to. Si Cassandra, ang VP of Sales na kaibigan ni Victoria, sumilip mula sa pinto ng eroplano. Vicky, hinihintay ka na namin. Gusto na ng pilot na umalis on schedule. Kumaway si Victoria sa kanya tapos bumalik sa akin na may inis. Nathan, kailangan mo nang umalis. Malapit na kaming umalis. Sana may space pa para sa akin sa flight, sabi ko ng dahan-dahan. Alam ko sinabi mong limited ang capacity pero pinutol ako ng tawa ni Victoria. Matalim, dismissive, idinisenyo para ipahiya. Narinig ito ng ilang executives at lumingon para manood. Nathan, napag-usapan na natin to. Puno ang eroplano. Walang lugar. Pwede akong umupo sa cockpit area. O, matigas na ang boses ni Victoria. Nathan, nakakahiya ka na sa sarili mo. Ang sagot ay hindi. Umuwi ka na. Tumawa na rin si Cassandra, kasama si James Tan, ang Chief Technology Officer. Nanonood silang lahat ng palabas. Nanonood kay Victoria na inilalagay ang asawa sa lugar nito. May awa sa mata ng ilan, may amusement sa iba. Naiintindihan ko, sabi ko ng mahina. Mag-enjoy kayo sa trip. Tumalikod na si Victoria, ganap na itinakwil ako. Umakyat siya sa hagdan ng eroplano nang hindi lumilingon, hawak ang baso ng champagne, tumatawa sa sinasabi ni Cassandra. Isinara ang pinto ng cabin at sa bintana, nakikita ko silang lahat na nagsisettle sa luxury seats, nagtatoast sa mamahaling champagne. Tumayo ako sa tarmac sandali habang nagtataksi ang eroplano patungong runway. Tapos kinuha ko ang phone at binuksan ang airline app. Nakabook na ang first class ticket ko patungong Paris, alis sa loob ng 2 oras. May business connections si Gregorio Santos sa Paris na interesado makipagkita sa akin. Habang naglalaro si Victoria bilang corporate queen sa Boracay, ako'y nasa Paris na nagsesecure ng deals na magpapabagsak sa lahat ng itinayo niya. Pero una, kailangan kong siguraduhin na maintindihan ni Victoria kung ano talagang nangyayari. Binuksan ko ang email at nagpadala sa kanya na may subject. Tungkol sa Boracay trip mo. Victoria, sana ma-enjoy mo ang Boracay. Habang nandyan ka, baka gusto mong i-check ang operational account ng Apex. Mapapansin mong nawawala ang 150 milyon. Huwag mag-alala, hindi ko ninakaw. Inilipat ko sa sarili ko bilang compensation para sa 8 taon ng undervalued contributions sa kumpanya mo. Ituring mo itong severance package ko. Dapat mo ring malaman na tinanggap ko na ang consulting position sa Paramount Tech Solutions effective immediately.
Nagpapadala ng regards si Gregorio Santos. Mag-enjoy sa trip. Nathan. I-hit send at tiningnan ng relo. Malapit nang mag-cruising altitude ang eroplano ni Victoria sa loob ng 10 minuto. Sapat na oras para maging comfortable siya at magsimulang mag-celebrate ng tagumpay kasama ang team bago sirain ng email ko ang buong linggo niya. Kinuha ko ang carry-on at naglakad patungong main terminal. Malapit nang mag-boarding ang flight ko patungong Paris at may first-class seat na naghihintay. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, pakiramdam ko tunay na malaya. Tahimik at sophisticated ang first-class lounge sa international terminal. Naupo ako sa leather armchair na may baso ng mahusay na bourbon at binuksan ang laptop. Nagpadala na si Gregorio ng preliminary materials para sa meetings sa Paris, kasama ang detailed analysis ng pinakamalaking clients ni Victoria at kanilang pain points. Mas madali pa sa inakala. Nagsimulang mag-buzz ang phone ko mga 15 na minuto pagkatapos. Si Victoria. Pinatunog ko lang sa voicemail, tapos dumating ang text. Nathan, tawagan mo ako ngayon din. Binhulu ko. Isa pang text. Hindi nakakatuwa to. Saan ang pera? Tumikim ako ng bourbon at nagpatuloy sa pagbasa ng files ni Gregorio. Patuloy ang texts. Sa oras na inanunsyo ang boarding ng flight ko, 23 messages na ang ipinadala ni Victoria, bawat isa mas frantic kaysa sa nauna. Halatang binasa niya ang email ko, tiningnan ang account at napagtanto na hindi ako nagbibiro. Masarap ang panic sa messages niya. Nathan, please, pwede tayong mag-usap. Sorry sa eroplano. Sabihin mo lang saan ang pera. Hindi mo to magagawa sa akin. May project launch ako next week. Sagutin mo ang phone. Nathan, nakikiusap ako. Please huwag mong gawin to. Sumakay ako sa flight, naupo sa first class seat, at nag-order ng isa pang bourbon. Maingat at professional ang flight attendant, siguradong may lahat ako ng kailangan. Habang lumilipad kami, sa wakas ay sumagot ako sa barrage ng messages ni Victoria gamit ang isang text lang. Na-e-enjoy mo ba ang eroplano? Na-e-enjoy ko ang bourbon ko. Kita tayo kapag kita na. Tapos pinatay ko ang phone at inirecline ang upuan. Ang susunod na 7 oras ay blissful peace. Walang Victoria, walang demands, walang paghamak. Lang masarap na pagkain, mas magandang inumin, at kasiyahan na alam kong sa kanyang pribadong eroplano, nagme-meltdown ang asawa ko. Maganda ang Paris. Sinundo ako ng contacts ni Gregorio sa Charles de Gaulle Airport gamit ang car service at sa hapon na naka-check-in na ako sa Four Seasons Hotel, George Fees. May view ng Eiffel Tower ang kwarto ko at nag-arrange si Gregorio ng dinner sa isang pinakamagandang restaurant sa lungsod. Sa perpektong inihanda na duck at wine na mas mahal pa sa kotse ng karamihan, inilatag ko ang lahat ng alam ko tungkol sa operations ng Apex. Si Victoria ay 6 na buwan nang nanliligaw sa Aldridge Pharmaceuticals, sabi ko sa Paris-based partner ni Gregorio, si Felipe Russo. Gusto nilang i-overhaul ang buong digital infrastructure, contracts na P2 billion sa loob ng 3 taon. May proprietary system integration strategy si Victoria na ipinipitch. Tumango si Felipe, nagtatake ng notes. At alam mo ang details ng strategy na yon? Tinulungan ko itong buuin, sabi ko simple. Alam ko ang bawat kahinaan sa proposal ni Victoria, bawat lugar na overestimates niya ang capabilities o underestimates ang costs. Mas mahalaga, alam ko kung ano talagang pinahahalagahan ng CEO ng Aldridge na hindi yon ang focus ni Victoria. Ngumiti si Gregorio sa kabilang mesa. Nathan, sa tingin ko simula ito ng magandang partnership. Gumugol kami ng 3 araw sa Paris. Lumipad si Gregorio mula Manila at sama-sama naming inilatag ang comprehensive strategy para i-undercut ang major client relationships ng Apex. Walang illegal na ginagawa. Walang pagnanakaw ng trade secrets o paglabag sa contracts. Ginagamit lang namin ang kaalaman na naipon ko sa 8 taon para i-position ang Paramount bilang mas magandang option. Strategic intelligence, tawag dito ni Gregorio. Tawag ko rito payback. Sa 3 araw na yon, 155 messages ang ipinadala sa akin ni Victoria. Binilang ko, bawat isa ay paglalakbay sa 5 yugto ng grief. Denial, mali to. Hindi mo ko talaga susukuan ng ganito. Anger, pathetic vindictive ka. Sisirain kita.
Bargaining. Please, Nathan. Sorry ako. Sabihin mo lang kung ano gusto mo. Depression. Sinira mo lahat ng itinayo ko. Sana masaya ka. Hindi dumating ang acceptance. Nasunod si Victoria sa pagitan ng galit at bargaining. Nag-cycle ang messages sa threats at desperate na pakiusap. Sumagot ako sa eksaktong isang message 3 araw sa Paris trip ko. Victoria, sinabi mo hindi ako nakakatulong sa tagumpay ng kumpanya. Pinapatunayan ko lang na mali ka. Mag-enjoy sa Boracay, spectacular ang fallout. Kinailangan ni Victoria kanselahin ang Boracay trip pagkatapos ng 2 araw, umuwi sa Manila sa panic para harapin ang missing funds at rumors na sumali ako sa Paramount. Naguguluhan ang executive team, kinakabahan ang clients, at gumuho ang reputasyon niya na laging may control sa lahat. Si Cassandra, ang VP of Sales na tumawa sa akin sa tarmac, nag-resign sa loob ng 1 linggo. Matagal na raw niyang pinag-iisipan ang pag-alis at ang paglipat ko sa Paramount ang perfect excuse. Kasama niya ang 2 iba pang executives, lahat nakakuha ng trabaho sa competing firms. Nagiging major problem ang missing 150 million. Sinubukan ni Victoria ipaliwanag sa board na temporary cash flow issue lang, na unauthorized transfer ng asawa niya na ibabalik agad. Pero maingat ako sa legality ng transfer. May documentation ako na nakalista ako bilang company officer na may signing authority. Hindi mapatunayan ng lawyers niya na may ginawa akong criminal dahil technically wala. Civil matter sa pinakamasama at komplikado na magtatagal ng buwan para maresolba. Samantala, nagsimulang gumuho ang project na kailangan niya ng pera. Nag-alala ang client, isang major healthcare system, sa financial stability ng Apex at nagsimulang mag-meeting sa ibang consulting firms. Nag-submit ang Paramount ng proposal batay sa intelligence na ibinigay ko at eksakto yon ang hinahanap ng client. Sa loob ng 3 linggo, ibinigay nila ang contract kay Gregorio. Nang bumalik ako sa Manila 10 araw, pagkatapos umalis, naghihintay si Victoria sa amin sa mansion namin. Masama ang itsura niya, pagod. Ang karaniwang perfect makeup ay magulo, ang designer clothes ay kulubot. Magulo ang bahay, parang hindi niya inaalagaan kahit ano habang wala ako. Nathan, sabi niya nang pumasok ako at pumiyok ang boses niya. Kailangan nating mag-usap. Inilagay ko ang luggage at tiningnan ng asawa ko. Talagang tiningnan. Tungkol saan? Tungkol sa lahat? Sa atin? Sa kumpanya? Sa ginawa mo? Ano ang ginawa ko? Pinanatili kong kalmado ang boses. Victoria, wala akong ginawa na hindi mo ako tinuruan. Ipinakita mo sa akin kung paano i-prioritize ang negosyo kaysa relasyon, kung paano ilagay ang success bago ang loyalty, kung paano ituring ang tao bilang disposable kapag hindi na sila nakakatulong sa immediate needs mo. Napangiwi siya. Hindi patas yun, di ba? Iniwan mo akong stranded sa airport, Victoria. Pinahiya mo ako sa harap ng buong executive team mo. Sinabi mo hindi ako nakakatulong sa tagumpay mo. Tinanggap ko lang ang salita mo. Umupo si Victoria sa sofa. At sa unang pagkakataon, mula nang makilala ko siya, mukhang maliit siya. Mali ako. Grabe ako sa iyo at sorry ako. Please Nathan, pwede pa nating ayusin to. Sabihin mo lang kung ano gusto mo. Pinag-isipan ko ng matagalang tanong na, yon, ano ba talaga ang gusto ko? 1 taon na ang nakalipas. Gusto ko sana na pahalagahan ako ni Victoria. Makita ako bilang equal partner ulit. Pero lumipad na ang barkong yon. Ipinakita niya kung sino talaga siya at naniwala ako. Gusto ko ng divorce, sabi ko simple. At gusto ko ng kalahati ng lahat ng itinayo natin, ang bahay, ang investments, at oo, kalahati ng Apex Digital Strategies. Pumuti ang mukha ni Victoria. Hindi ka seryoso. Seryoso ako. Tinulungan ko bumuo ang kumpanyang yon sa loob ng 8 taon. Equitable distribution state ang Pilipinas. Entitled ako sa kalahati ng lahat ng marital assets kasama ang negosyo mo. Nathan, sisirain nito ang Apex. Hindi kaya ng kumpanya ang ganitong restructuring ngayon. Baka dapat inisip mo yon bago mo ako iniwan sa tarmac. 6 na buwan ang divorce proceedings. Labanan ako ni Victoria sa bawat punto, pero hindi nagsisinungaling ang numbers. May documentation ako ng contributions ko sa Apex, years of financial records na nagpapakita ng involvement ko sa paglago ng kumpanya.
Sinubukan ng lawyers niya na sabihing forfeited ang claims ko dahil sumali ako sa competitor, pero sinagot ng lawyers ko na ginawa ko lang yon pagkatapos ko epektibong palayasin ni Victoria sa kumpanya at ipahiya publicly. Sa huli, eksakto ang settlement sa inaasahan ko. Nakuha ko ang mansion, kalahati ng investment portfolio, at substantial cash payment na kumakatawan sa stake ko sa Apex. Kinailangan ni Victoria kumuha ng malaking loan para mabili ako out, na nagdulot ng malaking financial strain sa kumpanya. Kinailangan din niyang pumirma ng non-compete agreement na naglilimita sa kakayahang habulin ang clients ng Paramount sa loob ng 3 taon. Pero ang tunay na tagumpay ay hindi ang pera. Ito ay ang panonood kay Victoria na mapagtanto na sinira niya ang sariling tagumpay sa pamamagitan ng pagmamaliit sa taong nakakaalam ng lahat ng sekreto niya. Nag-offer si Gregorio ng full partnership sa Paramount at sa loob ng 1 taon, nakakuha kami ng 3 pinakamalaking clients ng Apex. Hindi gumuho ang kumpanya ni Victoria, pero hindi na ito nakabawi ng momentum. Ginugol niya ang sobrang enerhiya sa pagbuo ng reputasyon bilang innovative leader na masakit na makita itong gumuho. 6 na buwan pagkatapos ng finalization ng divorce, nagkita kami ni Cassandra sa isang business conference. Trabaho na siya sa startup ngayon, mas masaya kaysa dati sa Apex. Nathan, sabi niya, lumapit sa akin sa networking break. May utang na loob ako sa iyo ng sorry. Grabe ako sa iyo sa tarmac na yon, lahat kami. Water under the bridge, sabi ko. Hindi, seryoso. Ginawa ni Victoria ang culture na yon kung saan invisible ang sinumang hindi direktang sumusuporta sa agenda niya. Nahihiya ako na sumunod ako. Ano ang nagpadesisyon sa iyo na umalis? Ngumiti si Cassandra nang malungkot. Ang panonood sa iyo na lumakad palayo na buo ang dignidad habang nawawala ang kay Victoria. Napagtanto ko na ayaw ko magtrabaho para sa taong ganun magtrato ng tao. Minsan ko pa ring naaalala ang umagang yun sa airport. Ang sandali na sinabi ni Victoria na walang lugar para sa akin sa kanyang eroplano, tumatawa na parang entertainment para sa mga kaibigan niya ang kahihiyan ko. Akala niya inilalagay niya ako sa lugar ko, ipinaaalala ang irrelevance ko. Sa halip, sinimulan niya ang chain of events na magkakahalaga sa kanya ng lahat ng pinahahalagahan niya. Mas tahimik na ngayon ang mansion na nakuha ko sa divorce, mas peaceful. Pinaredecorate ko ng buo, tinanggal ang bawat bakas ng presensya ni Victoria. Mas maliit na, mas intimate ang dinner parties na inuhost ko ngayon, puno ng mga taong pinahahalagahan ng honesty kaysa status. Nagde-date na ulit ako, maingat na ngayon, naghahanap ng taong pinahahalagahan ang partnership kaysa power. Kasama ko si Gregorio na itinayo ang Paramount bilang major player sa tech consulting world. Hindi pa kasing laki ng peak ng Apex, pero steady ang paglago, itinayo sa foundation ng mutual respect, imbes na ego. Siguradong trato ko ang bawat empleyado mula sa security guard hanggang interns nang may parehong respeto. Sa mahal na paraan ko natutunan ang leksyong yon. Sinubukan akong i-contact ni Victoria mga ilang buwan na ang nakalipas. Gusto niyang mag-sorry, ipaliwanag na ang pressure ng pagpapatakbo ng kumpanya ang nagpawalang perspektibo sa kanya. Pinakinggan ko ng magalang, binati siya ng mabuti, at tinapos ang tawag. May mga tulay na nasunog na hindi na kailangang itayo ulit. Ang huling balita ko, downsizing ang Apex. Kinailangan ni Victoria mag-lay off ng 1/4 ng workforce at lumipat mula sa prestigious Makati office patungo sa mas simple. Hindi na nakabawi ang reputasyon niya sa industriya mula sa skandal ng pagtalikod ng asawa sa competitor, lalo na nang malaman ang circumstances na nag-drive sa akin palayo. Samantala, nakaupo ako sa home office ko na may view ng Manila Bay, nagpaplano ng expansion ng Paramount sa European markets. Binuksan ng trip sa Paris ang mga pinto na hindi ko inaasahan. Naging close friend at business partner si Felipe Russo. Magbubukas kami ng Paris office sa susunod na taon at magugugol ako ng maraming oras doon. Bumubuo ng relationships, nag-close ng deals, nabubuhay ng buhay na hindi ko naisip noong supportive husband role pa ako. Hindi nawawala sa akin ang irony. Sobrang hirap ni Victoria patunayan na worthless ako.
Ipakita sa team niya na dead weight lang ako na dala-dala niya. Sa paggawa noon, pinukaw niya ako na patunayan ang kabaligtaran. Hindi ako worthless. Underutilized lang ako. May pagkakaiba yon. Minsan tinatanong ako kung may guilt ba ako sa nangyari sa Apex. Ang tapat na sagot ay wala. Itinayo ni Victoria ang kumpanyang yon sa talent at ambition, pero pati sa paghamak sa sino mang itinuring niyang beneath her notice. Palaging magkaklay ang foundation na yon. Ako lang ang naging catalyst. Ang 150 million na kinuha ko, kalahati ay idinonate ko sa charities na sumusuporta sa domestic violence survivors at sa mga nagre-rebuild ng buhay pagkatapos ng divorce. Ang kalahati ay ininvest ko sa Paramount. Pinakamabuting investment na ginawa ko. Ang payo ko sa sinumang nasa katulad na sitwasyon, huwag hayaang gawing invisible ka ng kahit sino. Huwag hayaang gamitin ang success ng isa para maging dahilan ng kalupitan sa iyo. At kung ituring ka ng disposable, maniwala ka at magplano ng naaayon. Masyadong maraming taon akong tumanggap ng narrative ni Victoria tungkol sa value ko. Ang sandali na tumigil ako sa pagtanggap noon at nagsimulang patunayan ang sariling worth ko ay ang sandali na nagbago ang lahat. Iniwan ako ni Victoria stranded sa airport, tumatawa habang lumilipad palayo sa kanyang pribadong eroplano. Akala niya tinuturuan niya ako tungkol sa lugar ko sa mundo niya. Sa halip, tinuruan niya akong hindi ako nababagay sa mundo niya. Nababagay ako sa mas magandang lugar, sa lugar na pinahahalagahan ako, sa lugar na makakabuo ako ng makabuluhang bagay sa sarili kong paraan. Ang pinakamabuting revenge ay hindi ang pagwasak. Ito ay ang pagbuo ng mas maganda habang pinapanood ng kaaway ang pagbagsak ng empire nila. Gusto ni Victoria patunayan na wala ako kung wala siya. Pinatunayan ko na wala siya kung wala ang mga taong matagal niyang kinuhaan ng halaga. At ang katotohanan yon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pribadong eroplano at Boracay retreats sa mundo.